namin, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako, si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Navenario. Ito po si Peter Talasclas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si atong mama. Buhay po kayo. Gaya po ng dati mga kaibigan, muli po kami mag-aanyaya sa loob ng isang oras sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Pari po kayong lumahok sa ating pong palatuntunan sa mga tatalakayin po nating issue sa pamamagitan ng inyong mga reaksyon. Ang ating pong mga landline sa ating himpilan ay 4120288. Samantala, ang text line po naman ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. handa raw pong sagutin ni Senator Grace po mga kaibigan yung pong panibagong disqualification case na inihain laban sa kanya. Si Lito Lapid naman po ay malaya na pagkatapos pong maglagak ng kanyang piyansa para sa kaso na Anti-Graft and Corrupt Practices Act violation po mga kaibigan. Ayan 30,000 ang kanyang naging piyansa po dyan. Mukhang mas mura magpiyansa ng malaki ninakaw mo, no ha? Kaysa yung nahuli ka na nag-akyat bahay ka, o kaya po nang hold up ka. Ay, illegal possession of firearms. Kaya pag nahulihan ka ng balang, laki 80,000. Diba? Kung isang bala. Dati nga yan, 200,000 yan eh. Kundi lang na-amend yung batas. Oo eh. Bueno, mga kaibigan, di na ho natin pagtatagalin. Ang issue po ngayon, ito si Duterte. Mukhang finally po may liwanag na yung pagtakbo ni Duterte bilang presidente sa susunod na eleksyon. At dahil siya na mismo ang kino-quote ng PDP laban. At napanood din naman natin ito, merong mga lumabas niyan sa social media, di ba? Yung video clip nung kanyang programa sa radyo doon sa Davao. Yung Gikan, ano yun? Gikan Ek, mga kaibigan. Kaya, di natin alam. Ay, abangan natin. Kasi hanggang December 10 po, ang sabi ng PDP laban, nag-issue na sila ng Certificate of Nomination para po sa pagpapile ni Duterte
in case na matuloy ho, yung kanyang pagtakbo sa 2016 election bilang presidente. Ngayon, unahin natin itong sinasabi po nakahandang harapin ni Grace po yung pong bagong disqualification case na inihain laban sa kanya. Sa palagay ko naman, kung ako tatanungin ninyo, kasi sabi ho ni Grace po, itong si Amado Valdez na nag-file niyan, yung dating dean ng kalokohan. Dean ng University of The East. the East. Mga kaibigan, sabi niya, napakaraming problema ng ating bansa. Na higit na dapat pagtuunan ni Amado. Tado. Kapangalan ni Tado, no? Tado. Yung sa Maynila. Ba't ba yung mga Amado, Tado? Akalain mo nag-file ng pang-apat na disqualification case ito. Dean daw siya, Dean. Dean, no? Ano mo si Martin? Hindi, Dean Martin. Yung kumakanta. Singer. Na parang lasing. Di ba? Tama. Mga kaibigan, ang sabi naman ni Grace po, dapat yung mas importanteng bagay na kinakaharap ng bansa natin, ang higit na dapat niyang bigyan ng pansin kesa makisawsaw. Di ba? Kaya nga din Ako din. Sabi nga. Ako Yun. rin, mag-file din. Yung pala ibig sabihin ng Din. din. Sabihin ng din. Ako, Ba't kaya siya nag-file? Ako naman, sumasang-ayon na kay Grace po Alam mo kung bakit? bakit? Dahil dito kay Amado Valdez, wala naman siyang bagong pinail Wala. Ano na yan, dating issue na. Hindi, pag binasa mo yung nilalaman ng kanyang Petition. petisyon na isinampa, para siya Supreme Court Ang akala niya siya'y mahistrado. Sus Mario Joseph. Ipinaliliwanag niya ron kung ano kung bakit si Grace po hindi Qualified. hindi qualified. Ba't ikaw nagpapaliwanag nun? Hindi ba? Ba't ikaw nilagyan niya ng argumentong paliwanag. Hindi, basahin mo. Baka kala nyo, nanloloko ko Dapat yung paliwanag manggaling sa Supreme Court. Correct. O kaya dun sa COMELEC. Di ba? Tama. Hindi, ikaw nagpapaliwanag. Tinuturuan mo yun. Akala niya din pa rin siya. Tinuturuan niya si Grace po kung paano mangangatwiran. Ayun. Alam mo duda ko riyan sino nasa likod niya? Yun. Yun ang tanong Kasi lahat ng nag-file ng disqualification ng pinagbibintangan, kampo ni Mar Rojas. Meron din naman naniniwala na kampo ni Binay. Di ba? Kaninong kampo to? Ito, Binay kaninong kampo ito? Bina yan, di ba? Erap yan. Erap. Erap. Mga kaibigan. Andala sa City Hall yan. Hindi ito Ito ang tignan mo. Yung sinasabi niya, nilalaman na ng ibang disqualification case na naunang inihain labang Kipo Bakit maghahain ka ng dinagdagan niya ng palabok? Pero walang bago. Wala. Doon sa disqualification case, dapat yung mga ganyang ipinapile na disqualification, ibinabasura Karaka-karaka. Hindi ba? Tama. Ito, basura itong pinail mo Dinadagdagan mo kami ng dokumento rito. Baka pagmulan pa ng sunog yan Basura. Mamaya may nakapagulog na sigarilyo ron Doon natapat doon sa ipinail yung disqualification, di masusunog yung COMELEC. Isipin ninyo yan, di ba? Walang bagong argumento. Wala naman bago ron Residency Kasi yung residency, yung foundling, lahat yun ibinigay ng argumento. Nandun na sa tatlong naunang reklamo. Bakit ka sumasawsaw? Eto yan Ang isa sa pwedeng posibleng dahilan ito. Halimbawa, yung kaso labang kay Grace po nag-prosper, nagtagumpay, na ma-disqualify si Grace po.
kahit na hindi dun sa kaso niya, Oo. Kukuha ng kredito. magnanakaw siya ng kredito dun sa mga naunang nag-file. Mm. Ang tawag dito, walang pinagkaiba ito si Amado Valdez sa mga eskolta guerrilla. Ikaw, nagrilya. Ha? Yung mga nagsipagtago nung panahon ng gera ng Hapon. Oo. Hindi ba? Oo. Ang lumaban talagang mga guerrilla, yung talagang lumaban, Oo. hindi nabigyan ng tunay na pagkilala eh. Tama. Ang nakilala, ang binigyan ng pagkilala, yung mga traidor eh. Yung mga traidor na nagtago, nagsipagtago sa eskolta. Isus, Mariosep. Mga kaibigan. Pagkatapos ng gera, Oo. nung nandiyan na ang tagumpay, Oo, yan na. Naglabasan. sila na po ang kwan ng nagbibida-bida at umaako ng tagumpay. Hindi ba? Ganyan naman kahit saan larangan eh. Oo. Sa mga kasaysayan ng pangyayari sa bansa natin, ganyan talaga. Oo. Hindi ba? Itinutulak na, halimbawa, yung EDSA People Power 1. Oo. Oh. Hindi ba? Sino bang naging dahilan para mapabagsak si Marcos? Si Enrile ba? Ha? Aba, hindi. Hindi siya really. Ang katunayan eh, hindi naman talagang revolusyon yun eh. Nagumpisa eh. Nagumpisa yung kudeta. Oo. Hindi ba? Tama, tama. Nadampot yung tauhan ni Enrile na magtatangkang pumatay daw dito kila Marcos. At ang plano nila, kidnapin yung First Family. Nahuli Tama. ngayon yung isang miyembro ng RAM. Oo. Sino ba utak ng RAM? Di ba yan sila Enrile? Oo. Si Gringo, yung bata niya. Oo. Ngayon, nung ipahuhuli na sila ni Marcos, nagtago siya ngayon doon sa loob ng Campo Aguinaldo, nagkampo siya ron. Oo. At nanawagan ng mga media. Oo. Nandito yung mga international press noon. Gaya Nag-observe sa snap election. snap election. Oo. Tama. So nagkulong doon, umiiyak pa nga si Enrile. Walang nagkukwento nito ha. Kasi po, nabasa ko yun eh. Naglabasan yung account na yun pagkatapos ng mga pangyayari. Oo. Si Enrile noon nakikiusap sa media. Na. Huwag nyo kami iwan dito, mamamatay na kami. Nagumpisa pa lang, oh. Umpisa pa lang. Mamamatay na sinasabi. Oo. Hanggang ngayon buhay pa. Oh. Ni Ramos, tabako eh. Ganon din yon. Rosario. Ganon din dito. Pagkatapos ng revolusyon, ang daming nagsiuwian dito. Nagsiuwian na sila sa Longganisa. Oo. Sila Alvarez. Yan. Manglapos. Sila Manglapos. Oo. Kung sino-sino. Tapos inagaw nila kay Eva Estrada Calao, yung Liberal Party. Samantalang si Eva Estrada Calao, labas-masok sa kulungan. Oo. Nakipag-lips to lips sa Armalite. Nung panahon ng martial law, di ba? Tama. Laging nakukulong, labas-masok. Siya natira dito eh. Oo. Siya nagtaguyod ng Liberal Party. Baka alain mo, pagkatapos ng EDSA Revolution, wala nang panganib, nagsipag-uwian na rito mga walang iyang eskolta guerrilla. Yung mga makabagong eskolta guerrillang makapili. Oo. Nagsiuwian dito. At ako, nagsisigawan. Ako ang pupwesto, di ba? Ako. Nag-agawan sa pwesto. Naku po. O tapos, sinipa nila sa Liberal Party si Eva Estrada Calao. Sumali pa si Atienza ron eh. Nakiangkas pa ron eh, si Atienza. Ngayon, di ba mga walang utang na ganyan ngayon. Isa yan sa posibleng dahilan kung bakit itong si Dean Tado Valdez Oo. nakisawsaw dito sa disqualification labang kay Grace po. Oo. Hindi dahil sa meron siyang panibagong kaso. Dahil yung sinasabi niya nakapaloob na yon sa mga naunang kaso. Oo, tama, tama. Yung sa kanya, pang-column lang yun. Komentaryo yung iyo eh. Hindi naman legal argument na bago yun eh. Yun eh, pang-komentaryo Oo. sa column o kaya sa programa. Di ba may programa ka? Sana doon mo na lang ginamit yan. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, ang oras po natin ay 16 na minuto. Makalipas po ang ikasyam ng Yumaga. What can you say in 1 minute?
BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 Minute. now. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. This time check is brought to you by iCool. Get cool with iCool. Hip na hip ang world of iCool. Instant cool na kakaiba. iCool ka lang, iCool ka lang. iCool menthol gum ang akin mint bubble chum. Chill at the world of iCool. Cool na cool sa sarap. iCool ka lang, iCool ka lang. Get cool with iCool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inuunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa iBu Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Balikan lang natin itong nag-file ng disqualification kay Grace po. Ba't di na lang siya nagantay? Nandun na rin yun. Di ba? Kinu-question na yun yung residency. Di ba? Ano bago ron? Kundi ka nakikisaw-saw lang dyan. Di ba? Paano? Walang trabaho. Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo nagbabanat ng buto Ang gusto nyo, lagi kayo nalalagay sa gobyerno katulad niya, no? Isa pa, yun, isa sa mga dahilan na posible. Baka sakali magtagumpay yung disqualification labang kay Grace po. Magkakaroon siya ng karangalan. Pagmamalaki niyan. Ako niya, nagpa-disqualify dyan Naku po. Di makakakuha ka ng premyo para magkapwesto ka sa susunod na gobyerno. Gagamitin mo at the expense ni Grace po. Hindi ba? Tama. Ito, pangalawa. Dito, dapat si Grace po, matagal na natin sinasabi ito. Pati itong si Bina, hindi lang nakinig ito Gago Di ba? Ano sabi natin nun? Hindi nyo ba nahahalata na yan si Erap, nung si Binay, binabakbakan sa Senado, hindi ba nila nahalata na ang unang bumabanat kay Binay, mga kolumnista at kulamnista na nasa bulsa ni Erap? Nako po. Hindi ba? Oo. Yun ang araw-araw laman ng kanilang kolum, banatan si Binay. Samantalang si Erap, sinasabi niya, kumpare niya si Binay. Kaya susuportahan niya. Di ba? Ganun din kay Grace po. Baka hindi ka pa nakakahalata na yan si Tado Valdez. Tauhan ni Erap yan. Naku po. Yan kahit baluktot. Sinasabi niya yun daw ang batas Baluktot na si Erap hindi disqualified. Disqualified yan Mas disqualified kay Grace po yan. Naku. Kasi si Erap, hindi mo na kailangan tuklasing disqualified. Sapagkat malinaw ang batas na pag ikaw convicted ka of a crime involving moral turpitude, wala kang karapatang kumandidato. Tama. Baluktot ang paniwala nito, pwede raw. Alam nyo, kahit sinabi pa ng Supreme Court na pwedeng tumakbo si Erap nung 2013 election,
naninindigan pa rin ako. Dahil may batas eh. Tama. Ang Supreme Court kasi, kay batas, kay hindi batas, pag sinabi nila, batas yun. Hindi ba? Pag sinabi ng Supreme Court na oo, kahit na sa batas hindi, batas pa rin sila. Ganong kalaki kapangyarihan ng Korte Suprema. Ngayon, etong si Amado Valdez, katunayan naging Board of Regent ng ano yan PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila pag upo ni ERAP. Inappoint siya. Ngayon, ang inappoint na presidente dyan, si Toquero. Si Justice, Department of Justice, Secretary, former, Artemio Toquero. Ano ginawa nito si Amado Valdez? Nagsuwapang. Nako po. Kinasabwat niya yung iba, palibasa, mga gago pinaglalalagay ni ERAP. Kinalaban si Toquero. Yung pala, gusto niyang maagaw yung pwesto kay Toquero. Yun ang ginawa niyan Nagkaroon pa ng mga kaso yan sila Di ba? Kasi tinanggal ni ERAP si Toquero. Lumaban na si Toquero. Hindi ba? Tama. Yan po. Araw-araw walang ginawa yan kundi magbabad sa opisina ni ERAP sa City Hall. Kasama pa yung asawa, mga kaibigan. Ito ngayon ang pag-isipan ni Grace po. Si ERAP ba walang kinalaman sa ginawa ng damuhong yan na si Dean Tado Valdez? Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ano ikaw? Ano pananaw mo dyan? Yan ay maliwanag na itong si Dean Amado Valdez, oportunista to. At merong nasa likod nito. Yan. Napakaliwanag niyan. Alin sa dalawa Oo. Di ba? Wala nasa likod niyan. Parehong makikinabang siya Kasi, kung kaibigan ni ERAP si Binay talaga na itinutuloy, pipigilan niya yung mga yung senador. Yung mga kolumnista nung una kay Binay. Dito kay Grace po, dapat pinigilan niya yan. Di ba? Hindi niya pipigilan yan dahil si ERAP lagi niyang sinasabi pag na-disqualify si Grace po. Yan na nga. Pag nakulong si Binay. Kung matatandaan ninyo, lumabas itong pagpapile ni Valdez a day after na i-announce sa periodiko na si ERAP posibleng tumakbong presidente dahil merong nag-file ng presidential candidacy na ang pangalan Mendoza apelyido. Mendoza ang apelyido sa partido ng puwersa ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Puwersa ng Pilipino daw. Yun nga sinasabi ko, dapat pinigil niya si Valdez. Na reklamo si Grace po. Di ba? Ganun kung talagang mahina lang si Grace po Mahina lang ang kampo ni Grace po magbasa Alam ba ninyo ito, sinasabi na natin nung ang tatay niya tumakbo, presidente, ano ba, alam natin lahat. Kasi si FPJ, yung tatay ni Grace po, mabuting kaibigan yan ako na magsasabi sa inyo, mabuting kaibigan yan. Ano ho ba apelyido ko? Hindi ho Estrada. Lapid, di ba? Lapid. Alam nyo, kaibigan niyang matalik, si Jess Lapid. Yun. Na dating action star, di ba? At siya ang nag-build up dun para sumikat yun. Ngayon, itong si ERAP, walang kamalay-malay, yung kumpare niya si Fernando po, na inaahas siya ni ERAP. Naku po. Ulo po. Nung siya tumakbong presidente, si FPJ. Kasi pagtakbo ni FPJ, alam na natin ang nasa isip ni FPJ. Dahil mabuti siyang kaibigan, ang unang-unang plano nito, tulungang makalaya si ERAP. Kaya siya nagdeklarang kumandidatong presidente. Ganon siya kabuting
Kaibigan. Kabaliktaran ni Erap. Ito si Erap, traitor ito. Hindi ba alam ni Grace po yan? Pinagli sa Anaconda. Samantalang nagtrabaho sa'yo si Kadsawan, si Butch Kadsawan, yung presidente ng FPJ for President Movement, na pinatawag ni Erap sa Tanay. Nung ipatawag, para pagmumurahin ni Erap. Nako. At pagsabihan na wag daw ituloy na patakbuhin yung kumpare niya. Di ba walang hiya po ito? Walang hiya. Ang gusto niya, siya lang ang magiging presidente. Artista, no? Talagang, inaasahan na panalo ni FPJ nun eh. Sigurado na yun. Kasi hindi naman siya katulad ni Erap na may maraming dungis eh. Hindi ba? Oo. Na nanggigitata sa corruption eh. Di ba? Wala namang issue labang kay FPJ, kundi mga personal niya lang na buhay. Di ba? Wala naman yun eh. Wala namang kaugnayan sa sa performance ng isang taong gagawin kung siya mauupo sa gobyerno. At alam natin na si FPJ matulungin tao yan. Although nasasangkot siya sa mga ganong klase ng mga insidente, pero deep inside, mabuting tao si FPJ eh. Masunurin pa nga sa batas yan eh. Kung matandaan mo eh, nung tatanggalin na si Erap sa San Juan bilang OIC, mayor. Di ba inutos yung pagtanggal kay Erap kay Mayor Lim? General pa si Lim noon ng Northern Police District, director. Pagdating ni Lim doon para ipatupad yung yung kautusan na tanggalin si Erap sa pwesto dahil nagbabarikada ron ng mga siraulo niyang pinagbabayaran. Di ba? May anarchy ron. I-install nila yung bagong iuupong OIC mayor. Alam mo, dalawang kanto mula dun sa papuntang munisipyo ng San Juan, munisipyo pa noon yan. Dinatnan ng mga pulis sa pangunguna ni Mayor Alfredo Lim, si FPJ. Nakatayo sa kanto. Dalawang kanto papuntang munisipyo. Bago dumating na munisipyo dyan sa San Juan. Nung makita siya ni General Lim, kinausap siya Rani, ba't ka nandito? Alam mo sabi ni Fernando po, ito SOS daw Kasi tatanggalin daw siya ano sabi ni General Lim? Ako nga magtatanggal kaya nga ako nandito ganun ba? Umuwi ka na, sabi ni General Lim sa kanya. Ganun ba? Umuwi naman matunurin. Law abiding mga kaibigan Ngayon, eto na. Ang dapat malaman ni Grace po, si Erap at saka yung mga tao niya na kinasuhan sa Amerika ng kasong espionage. Ang punot dulo nun, naging punot dulo nun, yung pagtataksil ni Erap kay FPJ. Naku po. Sapagkat ang plano nun, kaya siya nakipagsabuatan doon kay Aragoncillo, gusto nilang planuhin ang pagpapabagsak kay Gloria. Habang si FPJ kumakampanya for president, siya naman ginagapang niya ang pamamaraan upang si Gloria ay mapatalsik sa pwesto. Nako. At pag napatalsik si Gloria, siya ang ibalik na presidente sa Malacanang. Sa madalit sabi, kung nagtagumpay po yon, hindi makakaupo si FPJ. Mababaliwala yung pagkandidato niya, di ba? All the while, ang iniisip ni Estrada, pansarili lang niya. Wala siyang pakialam dun sa concern ng ibang tao sa kanya. Katulad ng isang na itinuturing siya, kamukha ni Fernando po, na ang turing sa kanya ay matalik na kaibigan. Walang hiya po yan gusto nyo mamaya ikukwento ko sa inyo mga kawalangyaan niya sa mga kaibigan niya Hindi ba? Yan si Erap, kung pwede niyang pakasalan yung sarili niya, gagawin niya. Makikipag-divorce yan kahit kanino. Sa mga kabit niya, tsaka sa asawa niya. At kung pwede, pakasalan niya na lang sarili niya.
Ganun ho niya kamahal ang sarili niya. Si Erap, para kay Erap yan. Hindi para kanino. Ganyan yan. Ang oras po natin, 31 minuto, makalipas na po ang ikasyam ng Yumaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo. Ito may public service announcement po tayo dito, lalo na sa mga nandyan sa Metro Manila po ito at meron din sa ibang lugar, sa Cavite. Magsasaayos daw po ang Maynilad ng mga pasilidad sa water treatment plant nila sa Muntinlupa City. Kaya alamin ninyo, baka po isang lugar ninyo sa mga mawawalan po ng tubig. Ito, para daw patuloy na mapaganda ang serbisyong patubig sa West Zone. Sana nga po mapaganda kasi sa ibang lugar pumangit eh. Mga kaibigan, sige, ito po dahil sa proyektong ito, pansamantalang mawawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Las Piñas City, Muntinlupa City, Parañaque City, Imus City, Cavite. Mula po yan sa Nobyembre 12 hanggang Nobyembre 13. Ba't di pa nila isinabay sa APEC? Para walang magamit na tubig yung mga bisita natin, itong Maynilad pinapayuhan ng Maynilad yung mga apektadong customer, mag-ipon daw po kayo ng sapat na tubig para sa itatagal ng water service interruption. Tandaan po ninyo, sa Las Piñas, ang mawawalan po, Almansa 1, Almansa 2, Talon 1, at Talon 3. Anin pa? Eto, Ayala Alabang, pati pala mayayaman, mawawalan na ng tubig. Check-in lang naman sa hotel. Yan po yung sa Muntinlupa, et cetera. Nasa linya naman natin, ang ika nga po, mga kaibigan, isa pong opisyal ng PNP dyan po sa National Capital Region Police Office, si PNP Police Inspector Kimberly Mulitas, para po naman malaman natin ang preparasyon na ginagawa po ng ating kapulisan, especially NCRPO, Metro Manila, meaning to say, kaugnay po nitong idadaos na APEC. Nasa linya po natin, magandang umaga po, Inspector Kimberly Mulitas. Ito, sandali lang Subaybay, magandang umaga po. Opo, pwede po bang ibahagi po ninyo sa atin at sa ating mga tagapakinig, ano po ang preparation natin specifically sa mga ruta ng trapiko na ipapatupad at yung pong laban naman sa mga magnanakaw na pwedeng mabiktima niya ng mga delegado pa ng APEC. Yes, sa araw po na ito, naglatag na po tayo ng ating mga tao. Nag-umpisa na po tayo ngayong araw to para po makasama ng ating mga kababayan. Ang National Capital Region Police Office po sa pamumuno ni Police Director Pagdilaw, in charge po kami sa
pagbabantay sa mga titirhan ng ating mga delegate, doon po sa ating venue kung saan po sila magmi-meeting, at saka po yung ating mga rota, saan po yung ating mga delegate. Tatlo po yan po ang specific task natin. At sa araw nga po na to, sabi ko kanina, naglatag na po tayo ng ating mga tao sa 4 na hotel dahil may mga dumating na po tayong mga delegates. So, Bali ilang hotel po at saan pong cities ang covered na mga tutuluyan ng ating mga delegates? 16 po. 16 po ng hotels yan. Dami. Sa area po ng Makati at Manila. Yes. So, yan po yung ating binabantayan ngayon. At yan po yung ating pinaghandaan for the longest time na nag-prepare tayo para dito sa APEC. Lahat po ng ating mga pulis ay nag-duty, full alert po tayo para po sa panahon ng ating APEC summit. Opo. Ibig po sabihin, lahat po ng ating mga kapulisan ay wala pong mag-leave. Full force po ang NCRPO para po siguraduhin na tahimik at maayos ang ating APEC summit. Good morning, ma'am. Si Rose Novenario po ito. So far po, meron pa po ba tayong na-monitor na may security threat dito sa ating APEC summit? Wala po. Wala po tayong security threat na natanggap at na-monitor. Magmula po nung inumpisahan natin yung ating pagpaplano at pag-prepare para dito sa APEC. Kaya masusi po yung pag-aaral kung ano po yung mga areas na dapat dagdagan pa natin yung ating mga tao. At pinapaalala namin sa ating mga kababayan na makakatulong sila sa ating mga kapulisan. Ang kanilang part naman ay sana ay makikooperate sila sa atin para mas maitawid natin yung ating APEC ng mas tahimik at payapa. Ay ma'am, pwede pong sabihin ninyo sa publiko ngayon kung ano yung hotline ng PNP, ng NCRPO po, kung maaring tawagan nila o i-text nila kung sakali may mga impormasyon sila tungkol sa ating Yes. Meron po tayo yung PNP hotline 2920, text 2920. Meron po, pwede nyo rin po tawagan ang ating Patrol 117. At meron din po tayong text sa NCRPO, yung 0915-888-8181. Yan po yung ating hotline. Ulitin ko po, text 2920. Tawagan nyo po Patrol 117 o kaya po text 0915-888-8181. Ayun. Yan ho bang mga reklamo ng mga delegado ng APEC, kayo din po ang tatanggap niyan? Sir, halimbawa nagkaroon ng insidente. May nadukutan, alam nyo naman, may nabiktima ng agawan dyan. At timbala kung ano-ano Usong-uso ngayon yan. Halimbawa po, saan pupunta yan mga nabiktima na, lalo na yung mga foreigner yan? Meron po tayong complete set of security na nakatalaga na po sa kasama nila each hotel. So nandun na po lahat yun. Meron po silang sir, ang security po kasi hindi lang po NCRP ang namamahala. Pinapamahalaan po yan ng Joint Task Force ng Armed Forces of the Philippines, ng ibang law enforcement agency. Bali, ang lahat po ng agency na nagtatrabaho dyan 19. So, hindi lang po kami. Kaya, kompleto po yung nakaset up. Kung ano man po yung kakailanganin ng ating mga delegates, nandyan po yan para tugunan kaagad yung kanilang pangangailangan. Baka hindi naman bawal ang pangit, ha? During APEC, Hindi naman po. Hindi ho hinuhuli yun, ha? Kasi baka mapalitan yung tanimbala, bawal na pangit. Hindi, biro lang. Nagbibiro lang po kami. Sige po, sa ibang araw po, kung meron kaming nais na maitanong sa inyo, baka maaari namin kayong tawagan muli para maipagbigay alam natin sa ating mga kababayan ang mga mahalagang impormasyon patungkol sa gaganaping o idadaos na APEC dito sa ating bansa. Ano po? Opo, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay din at pagtulong sa inyong kapulisan. Sa ngalan po ng aming Regional Director, si Police Director Pagdilaw, ay muli po namin hinihingi suporta ng ating mga kababayan na makibahagi sila din sa gagawin natin na APEC exercise, at sa inyo po sa mga kasamahan po namin sa media.
Marami pong salamat sa pagbibigay taan para malaman ng ating mga kababayan yung ating mga programa at ginagawa ngayong Apex kami. Maraming salamat po. Mga kaibigan, yun po si Police Inspector Kimberly Mulitas. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay naman yun, si Inspector Kimberly Mulitas ng NCRPO. At sila po yung mga namumuno para sa pagtatalaga ng security sa ating pong mga delegado sa iba't ibang bansa. Hindi ka ba sasalubong atong darating ang presidente mo si paring Barak. Ito si Trudeau. Xi Jinping. Chinese, atong ito atong Dami security dyan. Pulis lang, 4,000 eh. Bukod yung militar. Militar pa. Hindi ka makakalapit dyan. Dadating pala dito yung Chinese president kaya kailangan bantayan nyo yung mga tuwatchat. Yung mga tapching. Yung tapching, ang pangalan, Conrado. Conrado Tapching. Ay, may ganun. Human smuggling. Lagi may NG sa dulo, kasabwat ni Mison. Ayan po mga kaibigan. Conrado Tapching. Maraming human smuggling yan. Darating pa naman si Xi Jinping. Mga kaibigan, baka yan pa sumalubong Baka yung i-smuggle na tao niyan yan, lahat ng galing ng Xiamen na flight sinasalubong niya, puro smuggling Human smuggling hindi nakikita yan ng mga taga-airport pero yung balang kaliliit-liit nakikita. Kaya dapat yung pong Department of Justice natin, yung secretary na maayos naman, Secretary Kagiwa, di ba? Dapat ipasabay mo ng paimbestigahan Alam mo naman ang takasan sa immigration, kasali sila sa tanimbala. Di ba? Kayo nga, yung mga NBI yan nagsabi niyan Tama. Kasabwat yung mga hinduropot na yan sa immigration di pa imbestigan nyo na rin kung sino ito si Conrado Tapching. Nasa ano ba? Na yun daw human smuggling nito sa NAIA, hindi lang sa NAIA, lahat ng port big time. Big time talaga. May bas-bas daw kasi iyon ni Siegfried Valerie Concepcion Mison. Mga kaibigan. Kaya po, kaya kung ako yan, si Kagiwa, magpapasikat na ako ngayon. Habang may ilang buwan pang natitira, no? Oo, kasi baka magbago ihip ng hangin, di syempre, mawawala ka riyan ng hindi maganda. Kung sumikat siya, di ba? Kung sumikat ka ngayon, hindi lang mananatili, baka mabigyan ka pa ng ibang mas maganda pa. Di ba? Tama. Good ka pa sa taong bayan. Sabay-sabay mo nang paimbestigahan yan. Total, puro krimen yan. Department of Crimen ba? Krimen naman lahat yan. Yung Bureau of Hingi-gration. Bureau of Corrections pa. Ang dami nga niyang dapat atupagin. Mga kaibigan, kung ako yan, papapil na ako dyan. Tinan mo, yung ginawa ni Persida Acosta. Galing Tinan mo, di ba pinapalakpakan siya ng taong bayan ngayon. Galing niya. Popular. 7 na naman yung napalaya niya. tama Natulungan niya, di ba? Maliit bang bagay yun? Tsaka yun ang tinatawag talaga motu proprio, no? Kasi yun ang hinahanap ng taong bayan Nasaan ang gobyerno natin? Di ba? Lalo na sa panahong magigipit ka, nasaan kayo? Hindi ba? Kaya ang taong bayan ngayon maganda ang sinasabi dito kay Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Dati Public Attorney's Office. Ngayon attorney na talaga. Ngayon talagang attorney na. Nagre-lecture pa nga matakot kayo sa Diyos. May kasama pang gano'n. May misa pang kasama yan. Akala ninyo. Kung may konsensya kayo, sabi sa mga sipin mo yun. Talagang ibig sabihin, seryoso. Talagang nasa puso niya yung ginagawa niya.
Ito po. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Naglagak na raw ng piyansa ito pong si Lito Lapid para hindi na siya maaresto, no ha? Mabilis din no? Kasi may pamyansa, maraming nanakaw ito Barya lang yung piyansa, 30,000. 30,000? Ano barya lang sa kanya yun. Si Nanay Gloria nga, nataniman lang ng bala, nagpiyansa pa hindi na napagpiyansa ito. Yung iba nagpiyansa, yung Amerikano. Si Lane. Di ba? 20 anyos lang pala yun. Bata pa. Ayun ang maganda dahil nakunan ng video, no? Yung ginagawa nung may ebidensya pala silang hawak. Oo. Akala nila wala, di ba? Akala nila simpleng reklamo lang. Tsaka bilib ako sa kapal ng mukha ng mga taga OTS, Wala daw mali dun sa ginawa nila, no? Ang kakapal, nakunan. Balik-balik yung bagay. Hanggang hindi na ilaglag yung bala. Pinababalik-balik nila yung tinataranta ka nilalansi ka. Tsaka hinahawakan nila yung gamit, no? Sila nag-aalis ng gamit. Mga manlalansi. Manlalansi. Diba? Manggugoyo. Yung para ma-focus yung attention mo, guguluhin, no? Para maihulog yung bala, akala nila walang kumukuha. Diba? Ayun po. Ito naman si Lito Lapid, nagsalita pa nagpa-interview pa Ba? Ang sabi niya, ito raw, sinisisi niya kami kasalanan daw dito sa fertilizer scam niya na nagkakahalaga ng 4.3 million na liquid fertilizer. Ang laki. Noong 2004, nung si Governor pa, isinisisi niya ito dun sa namatay na si provincial administrator niyang si Binal Fregalang. Ito gago ito si Lito Lapid. Patay na yung tao. Patay na yung tao. Nilalapastangan pa. Gusto mo pang maghanap ng kaya mo tinuturo yan kasi hindi na makapagsasalita. Akala ba niya titindig sa korte ito? Itong kanyang katwiran, yung patay ang may kinalaman. Ba't di mo sinabi yan 2004? Matagal ka nang kinasuhan Matagal ka nang ipinagharap ng complaint. Nung bang iharap ang complaint laban sa'yo dito sa kasong ito, sinabi mo yan? Hindi mo sinabi yan. Pa yung tao, hindi niya sinasabi. Kasi kakampi nila ombudsman si Mercedes. Palagay ko, yung si Binal Fregalang, kikisay-kisay ngayon sa kuwan sa kanyang libingan Mumulto yung ganun. Pag narinig itong paliwanag nito ni Lito Lapid sabi niya, pero namatay na niya. Meron na niya mga dokumento na pirmado niya, pero hindi ko alam. Tinan mo kung di gago ito. Alam mo ba't hindi totoo sinasabi ni Lito Lapid? Na ginagamit niyang Paul Guy, yung patay, para dun ibintang yung nakaw. Nagkapera ka dyan, gago. Bakit yung pera hindi mo kinwestiyon nung tinanggap mo yung pera? Di ba? Tama. Ano yun? Hindi ito ako na magsasabi sa inyo. Pagkatapos niya maging vice governor, maging governor, ito nangyari ito, governor siya, di ba? The fertilizer scam. Pagkatapos niya naging governor, ano naging pwesto niya? Senador. Nung siya senador, kasama niya sa opisina ito Ito si Attorney Galang. Nabuisit pa nga ako dyan Kasi itong mga tauhan ni Lito Lapid, walang hiyayan lahat Mana sa kanya yan Yan sila Alex Marcelinong kamukha ni Weng-Weng. Mahaba nga buhok pero kita mo naman ang anit.
Naku po. Mahaba, manipis naman. Parang akala mo natipos. Kundi pa ganyan na itsura niyang walang hiya na yan eh. Ha? Hindi mas lalo pa. Mukhang pedophile yan eh. Nakita ko yan dyan sa dito sa Mimura to. Kalahin mo nakalasing, nakabayubay sa dalawang mga mukhang pick-up girls eh. Oo. Diyan po sa Quezon City. Nakabayubay. Naku po. Ha? Ibig sabihin, dalawa ang babae. Di ano ito? Perverted ditong taong ito. Di ba? Ngayon, hindi totoo sinasabi ni Lito Lapid. Kaya ako nabuisit sa mga yan. Nung minsan pinapunta ako niyang gagong yan si Lito Lapid. Akala ko, ipinahanap niya ako para tulungan. Yung pala, tatakawin ako. Ba? Pinapunta lang ako ron para ipakita niya lang na siya'y senador na. Na nakaupo siya ron sa opisina niya. Gago ka pala, sawa na ako sa ganyan eh. Di ba? Pati ko paandaran mo eh. Kasalukuyan pa naman ng mga panahon na yun, wala tayong trabaho. Di ba? Yung pamasahe po sa akin, napaka-importante, hindi ko alam saan ko kukunin. Tama. Abay, namalansya pa ako eh. Pinlansya ko pa yung barong ko eh. Pumunta raw ako doon, may pinagsabihan siya, yung kapatid ko nakita niya eh. Abay, nasa na niya si Percy? Nako wala eh, kasi walang trabaho yun eh, medyo abay, papuntahin mo sa akin. Akala mo, nagmagandang loob. Akala mo, bibigyan ka trabaho Oo. Abay, akalain mo, nung pagpunta ko sa opisina ng walang hiyang yan, pinakain pa ako ng langgunisa. Ba? Kesyo galing paro kay Senator Magsaysayo. Masarap naman, pero hindi yun ang pinunta ko ron eh. Trabaho. Abay, akalain mo, maya-maya, nagpaalam na ako. Dahil marami dun eh, binibigyan. Kinukutungan lang siya eh. Abay, binigyan ako ng 2,000 eh. Sinoli ko eh. Dito ko sinoli. Dito ko binigay. Kay galang nito. Sabi ko, balik mo yan. Hindi ko kailangan yan. Ayan po, mga kaibigan. Dumating na po ang ating alkalde ng lungsod ng Maynila, si Mayor Alfredo Lim. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga sa iyo, Ka-Percy, sa mga kasama mo, at magandang umaga rin sa ating mga kababayan. Hindi pa ho alas 10 ha. Mamaya pang alas 10 yung programa ni Mayor Lim na katapat. Kaya lang iniimbita namin siya rito. Gusto natin siyang matanong. Ito, nag-file ho ng disqualification case na naman bago labang kay Grace po. Yun namang nilalaman nung complaint niya ni Amado Valdez sa disqualification labang kay Grace po, nakasaad na rin dun sa 3 naunang mga ipinail na kaso. Ano po ba masasabi ninyo sa ganito? Minuulit lang. Nandiyan lang ang mga paliwanag na kung ano-ano. Hindi naman siya ang dapat magpaliwanag nun. Ang dapat magpaliwanag yata yung COMELEC. Mananaag na yata ang desisyon sa isang linggo eh. Pero bagay ko, dapat payagan ng kumandidato eh. Di pabayaan na lang ang mamamayan, ang siyang humusga. Kung karapat dapat siya o hindi sa kanyang qualification. Opo. Palagay ko naman, natural born yun. Dito pinanganak eh. Di ba? Yung sinasabi nila na may disqualification, patunayan nila. Tatagal pa yan eh. Tsaka si Grace po naman, alam naman natin talagang dito na pinanganak, lumaki dito, hindi ba? Oo. Nag-asawa lang siya. May mga gustong pumapil eh. Papel di hapon. Alam mo, kanyang papel yan eh. Mayor, mapunta ho tayo sa Maynila, no? Sa ngayon, no, maraming nagrereklamo, hahakot ng basura ngayon. Kinabukasan, hindi. Kumbaga, hindi consistent, kaya tambak ko basura. Ilan ho bang ano ba ang tuntunin na ginagampanan ng lungsod ng Maynila nung panahon nyo sa paghakot ng basura? Nung panahon nung kapanahonan natin, 4 na beses ang paghakot ng basura sa isang araw.
Nag-uumpisa yan ng alas 5 ng umaga, madaling araw. Susunod ng alas 12 ng tanghali. Pangatlo, alas 5 ng hapon. Ayun. The same presyo yun. Pang-apat, alas 10 ng gabi. Kaya apat sa loob ng 24 oras. Dito mukhang isang beses lang kaya natatambak ng gabundok. Kinabukasan po ulit ako. Minsan wala pa eh. Hindi, tsaka nadadaanan natin yung flyover. Ang daming lugar yung flyover. Isipin niyo dyan sa Kandakan. Yung papunta ng Quirino. Tama. Yung isang lane, tambak ng basura, ginagawang basurahan. Parang dump site ang ginagawa. Ginagawang tambakan Nung panahon nyo, Mayor, ilan truck po bali yan, more or less? 250 trucks. Ayun. 250 trucks. Ano na distrito yan? Magkano ko budget niya nung panahon yun? Nung panahon ko mga 40. Ngayon daw, 40 rin. Pero 40 million. Kulang ang truck. Tsaka yung mga truck nila, di ba, maliliit? Hindi, ito yung mga modernong garbage truck. Yung panahon. Yung mga na hindi yung compactor. Yun, tama yun siya, compactor na pag nakuha yung basura, papasok sa loob, isasara na naman. Kaya walang nalalaglag. Hindi ka mukha ng open truck. Siyempre, tumatakbo yun, dilipat ng hangin yung iba. Kumakalat din ng dumi. Yung umakot ng truck ngayon, truck ng hapon yun. Parang truck ng mga 6x6. Yun yata yung ginamit sa pelikula nung araw Hindi, pero tama, hindi naman araw-araw mahakot Balita ko, mga 2-3 beses, isang linggo. Ano po? Kaya makikita mo, may naiiwan ng basura sa bangketa. May corruption dyan. No comment ako dyan. Tsaka nung panahon na yun ni Mayor Lim Lionel ang kumpanyang nagkakot ng basura na ngayon Lionel din sa Paranaque. Sa Paranaque maayos. Maayos ang paghakot ng basura, Mayor Kalokan. Sa kanila na rin. Isipin mo yung Makati. Nakita natin ng mga umakot na truck. Hindi yan Hindi yan. Iba. Parang truck din ng hapon. Wala. Open Naka-open Makati yan. 6x6 ang Pero yung panahon, Mayor din. Talagang mga moderno truck. Baka gustong pabalikan ng mga hapon dito. Saka isa pa, Mayor. Hindi kasi yung nagbida nung araw sa mga pelikula ng hapon. Nakakapatay ng 10 truck na hapon Pero hindi nagugusot ang buhok. Sa pelikula. Mayor, pagbalik ninyo bilang mayor, yung inuli yung pakilinis yung yung kahabaan ng ermita. Mabini ba yun? Ang mga babae nasa labas kagabi. Tatawag ng customer. Naku, Diyos ko, mga suot lumuluwamot ako Hindi, nasisiyahan ka naman na tumitingin Alam ko minsan nagkakaroon ng aksidente na kasi yung nagmamaneho. Nakatingin sa babae. Siyempre mapapalingon. Ayun. Di ba? Hindi niya alam. Hindi siya mapupunta. Tama ko si Atong. Nung kami malaglag sa jeep natitignan. Yun ba, hindi ba bago doon? Hindi nga. Kasi nagiging kunin. Nakakasira sa pagmamaneho. Oo. Kalatuyin sa gabi, Mayor. Hindi, tsaka pangit tignan. Sa bagay, sinasabi nila, panturista daw yun. Na yung mga kababayan natin, hindi magandang profesyon. Di ba? Yung nangaakit ka ng lalaki dahil sa binabayaran ka. Prostitution yun. Mabuti na lang kami ni Atong religyoso. Hindi, si Atong man, umisan, napagkamalan niya yun Napagkamalan niya yung dibdib ng babae, kambal. Parang ulo ng kambal. Hindi ko ba nung unang Hindi, ganito. May magandang babae, Mayor. Sumakayo ng taxi. Kaya lang ubutong bad yung babae. Ang gandang babae, Miss Tise. May marang ngayon ng taxi. May sumakay ngayon siya. Sinakay naman ng taxi. Habang umaandar na,
yung taxi, driver, panentingin dito sa yung rear view mirror. Rear view mirror, panentingin, napansin niya yung babae, nagalit yung babae. Ang sabi ng babae, ano ba ang mama, napapansin ko, kanina pa kayo tingin ng tingin dyan, ha? Ano ba tinitignan nyo? Ayan. Sabi nga, hindi ho. Anong hindi? Kanina pa, nakikita ko kayo dyan, sa salamin, Hindi. Ano ba tinitingin nyo? Hindi, wala ho. Iniisip ko lang ho kung saan nyo tinago yung pambayad nyo. Hindi ho ba, Mayor, nung unang upo ninyo bilang alkalde, pinasaray nyo yung mga club dyan? Oo, kasi kumalat yun na tayo prostitution city. Oo, kaya pangit pakinggan. Siyempre, bibigyan natin ng proteksyon ang pangalan ng mga kababaihan natin. Kaya ipinasaray nyo. Kaya ang tawag pa sa kanila doon, Japayuki. Oo, Japayuki. Ang daming club dyan Hapon pa lang talaga may mga nung araw. Basahin natin to ilan, ha? Sabi ni Jenny Gandia ng Marulas, Kawit, Cavite, good AM sa inyong lahat. Wag po sana kayo magsasawa magbigay ng maanghang na balita at komentaryo kasi po kayo ang nagbibigay ligaya, nagpapahaba at nagpapabata sa aking buhay. Salamat po. Ay, salamat din po, Jenny Gandia. Sabi naman ni Fernan Martinez, napakawalang hiya talaga ito si Ambos Miwam Ponce Enrile. Tutol siya sa pagpasa ng dagdag na 2,000 pesos SSS pension para sa mga senior citizen na kagaya ko. Gusto pala nitong modernong hudas. Sila lang ni Gigi Reyes ang maging happy. Ang katwiran niya baka maubos daw ang pondo. Naniniwala po kung sila ni Gigi Reyes ang nakaupo sa SSS, uubusin talaga nila pondo gaya ng ginawa nila sa PIDAP niya. Many thanks sa iyo, Kapersi, at mabuhay yung Lapid Fire. Hindi ang umubos ng pera ng SSS tsaka GSIS si ERAP. Diyan siya nakasuhan, baka akala ninyo. Tama. Ninakaw nila yung pera dyan, pinadeposito niya dun sa, pinabili niya ng shares. Ng share dun sa BW Resources. Natatandaan ninyo yung naging dahilan kaya naglaho si Bobby Dacer. Hindi ba? Stock market manipulation. Dahil ibubulgar yun, binubulgar na nga may hawak na dokumento si Bobby Dacer. Sa ibang araw natin pag-usap, alam ni Mayor yun ikaw yun, ang kasabot dyan yung Dantitan. Yun. Wanted pa yun. Tumakbo sa Australia nung magkaroon na investigasyon Hindi pa bumabalik, Mayor, hanggang ngayon. May isa pa palang naka-pending na kaso. Na kaya hindi siya makabalik. Yun. Isipin ninyo, kung ikaw, member ka ng SS. Tapos, contributor ka dyan. Pagkatapos, member ka ng GSIS. Dapat hanggang ngayon, singilin mo si ERAP Kasi hindi niya pa binabalik yung kung ilang daang milyon pang pinababalik sa kanya sa desisyon ng Sandigan Bayan. Tama. Doon sa bilang bahagi nung ninakaw niya, di ba? Isipin mo, ninakawan mo yung maliliit na tao. Yung kontribusyon ng mga miyembro. Pera ng miyembro, hindi naman pera ng gobyerno yan Yan GSIS, saka SS. Hindi ang style yata ang ginawa dyan. Mababa lang halaga nun nung stock yung share. Namili sila ng namili. Nung 5 pesos parang yata Nung namili sila ng namili, pinataas kayo ng presyo. Umabot sa 120, yung pinakamataas. Ngayon, medyo nakahalata na yung mga stockbroker na artificial yung pagtaas. Di bumababa ngayon. Bumaba sa 70. Doon in-unload. Nila Dantitan yung mga shares. Malaki pa rin, Sa 70. Di ang laki ng kinita nila, bilyon. Na markup. At pagkatapos, nung ma-unload nila, biglang bagsak naman. Yun ang mangyayari. Yun ang nangyari. Kaya, tinangay lang yung pera. Kaya ang daming na bankrupt na mga broker dyan. At
mga nag-invest. Minanipula. Ibig sabihin, Stock no? manipulation. Stock manipulation. Yun ang ibig sabihin. No? Beno, mga kaibigan, susunod na ho kasi programa na ni Mayor Lim ito eh. At saka ni Mig Sil ang programang Katapat at Karancho. Pansamantala ho, iiwan na namin si Mayor Lim at magte-take over na po siya ng kanilang programang Katapat at Karancho. Kami naman po dito, kaming apat na luko-luko rito. Alayos muna. Magpapaalam muna. Okay, hanggang bukas po Teka muli. muna. Tumututol naman ako doon sa luko-luko. Kayo nagpapaliwanag para hindi maloko yung mga tao eh. Oh, maraming nanloloko dyan. Na mga matatamis ang dila, magagandang magsalita, magaling mambola. At nako, yan nga eh. Kaya sa akin lang masasabi, Percy, kung pahihintulutan mo, paalala lang sa ating mga kababayan. Suriin yung mabuti ang pagkatao ng kakandidato. Kayo na ang humusga. Hindi naman gagaling sa amin pa na sasabihin namin na ito masama, ito walang niya, ito magnanakaw. Hindi. Kayo na. Kayo na. Yun na mismo. Alamin na naman ninyo. Total, nabo-broadcast naman sa radyo yan. Nakikita sa TV. Napapasa sa napapakinggan dyaryo. si Ka-Percy. Pag ito ang nagsalita, mayayanig eh. Mabamsyel niya. Mabamsyel niya eh. Tsaka responsibilidad natin yun eh. Nagawin yun eh. Di ba? Tama. Kasi yung decision mo gagawin mo eh. Sa pagboto eh. Di ba? Okay, wala na tayo oras. Bukas natin itutuloy yan, mga kaibigan. Ha? Susunod na si Mayor Lim at si Mig Sil. Maraming pong salamat. Ito po si Rose Navenali. Ito po naman si Peter Talastas. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa ating bisita na si Fred Mayor Lim na ngayon ay nandito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Kahit sa Mabuhay po pusa kayo. ako dito. Karangalan kong mapasama sa programa nila. Mga kaibigan, magbabalik kami bukas sa ganitong oras timpilan. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Lito Lapid! Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo, sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! A Trimedia Pro Incorporated.